Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si kabibig, maglabak-labak down with evidence. Naku po, may masamang nangyari kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi sa isang speech video, may nakitang dugo sa bibig ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kabibig. Anong nangyari? Nataranta ang mga netizen after tiningnan ang video. Hindi ba nakita ng mga PR or sa mga security guard ni BBM or yung mga close ni BBM na after na kanyang speech, sabihan niya, Pangulo, may dugo sa bibig mo, anong nangyari? Or baka during sa kanyang speech, nakagat niya ang kanyang dila or nakagat niya ang any part sa kanyang tongue kaya dumugo. Pero kung ganun, dapat ramdam mo, dapat mag-excuse ka. Ang daming dugo ka, bebe. Kaya nagtaka ang mga netizen, anong nangyari kay Pangulong Bongbong Marcos? Is there something wrong with his health? Dapat bang ano mataranta ang mga netizen ngayon sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Nako, eto kabibig ang isang video ha. Baka sabihin yung gawa-gawa ko naman ang isyong ito. Panoorin natin ang video at tingnan mo ha kung gawa-gawa lang ba ito or hindi. So ito yung video mga kabibig. Tingnan natin ha. Hindi naman pwedeng gawa. Kailangan ang ating pangako sa kanila Tingnan natin ha. at ay lagi natin sinasabi, kahit ano pang mangyari, Ayan ang oh. inyong mga pamilya ay aalagaan natin, hindi po namin pababayaan. Sabi nila sa akin, masyado kasi mahaba ang proseso, mahaba ang... Ayan oh, nagdugo mga kabibig. Dito area on, yung area. O yan, may dugo nga. Halaka, anong nangyari? Kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kabig, may dugo sa kanyang bibig. Lakihan natin ha. Lakihan natin para kitang-kita nyo. O, diba? O, let's move on ha. Ay, oo. Komplikado, mga documentary. O, yan o. Nagdugo ang kanyang bibig. Hala. Ano kaya nangyari sa kanyang mga bibig, no? Requirements at ano-ano. Ay kako hindi siguro tama yan. Dahil bakit naman mahaharang ang ating ibinibigay na tulong sa mga pamilya ng mga nasawi? Bakit mahaharang? Dahil... Yan oh, may dugo sa dapit sa kanyang ngipin, no? 'Di ba? Pero pero in fairness naman ha, pinagpatuloy pa rin ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang speech. Baka meron siyang nakagat ka bibig. So, napaka-unprofessional naman kung mag-i-stop siya mag-speech dyan dahil naramdaman niya yung dugo. Kasi pwede naman kasi presidente niya siya pwede naman gawin niya kung ano ang gusto niyang gawin. Pwede naman may-excuse mo na siya kasi parang nakagat niya ang kanyang labi and then baka matutulong sa kanya and then after that kung okay na magpatuloy siya. Pero hindi baka kinaya lang niya. Pero iba ang... Maraming masyadong hinihingi na dokumento. Yan may dugo talaga. Maraming masyadong proseso. Ang punot dulo ay nagiging matagal na. Nagiging masyadong matagal ang pagbigay ng mga benepisyo na ito. Kaya ang aming ginawa ay sabi ko, hindi naman yan edited, no? Hindi naman AI generated yan kasi speech ito ni Pangulong Bongbong Marcos di ba? Kami na, tayo na ang magbuo ng mga dokumento. Tayo na ang mag-ayos ng kanilang mga pangangailangan. Talaga, ay this area, kita talaga. Ha? Yan, may dugo talaga kabibig. Tingnan nyo. Anong nangyari kay Pangulong Bongbong Marcos? Dapat ba tayong mag-concern sa kanya? Kasi, di ba nakakaawa naman, di ba? Ito naman ang mga komento ng ating mga netizen. Sa gilagid ikinuskos. Ano ko? Mas madali niya. Tumatalab na ang... Grabe naman yung mga sinasabi nila. Ano kayang kinain niya? Ba't dumugo ang kanyang ngipin ay kang bibig? Ay baka ano to, AI generated ha? Fake news to. Sabi niya,
malapit na akong maniwala sa kwento-kwento sa unang panahon na di yan totoong bongbong. Uy, grabe naman. Ano ba namang klaseng kwento-kwento yan? Hala, baka totoo ang sinasabi ni Maharlika na na-ospital si Bongbong Marcos. Uy, kayo ha, wala pa naman, well, sanabi naman ni Maharlika na alleged na na-hospital daw si Pangulong Bongbong Marcos. Tanong natin kay Pebbles, di ba siya expert na tinatanungan TRICOM kung fake nga ba yan? Ay, oo, pwede din. Ito pa, baka mapapress con si Attorney Claire para sagutin ang mga questions ng mga netizen kung may something wrong sa ating presidente. Hala ka mga kabibig, parang nataranta ang mga netizen after makita niya ito mga kabibig. Oy, di ba? Parang sabi ng iba, uy, may masama ba nangyari sa Pangulong Bongbong Marcos? If you still remember, Dr. Gary C., may sinabi siya ni PBBM based sa kanyang picture ba o sa video. Sinabi ni Dr. C, more than 30 years akong doktor at pag nakita ko ang pasyente more or less, masasabi kong may something wrong or may health concern na dapat bigyan ng pansin ito. Sana magpa-executive check-up ang ating mahal na Pangulo. Yan ang nakita ni Gabay sa Kalusugan, Dr. Gary C., mga kabibig. So, posible bang nang tama si Dr. Gary C., mga kabibig? Di ba? Na dapat talagang executive check-up si Pangulong Bongbong Marcos. Dito pa lang makikita na natin, di ba? Kasi nagdugo talaga mga kabibig. Para more clear video ha, baka sabihin nyo naman, ay, nakakabibig, inedit mo lang yan. Sige ha, hanapin ko yung long video. Hanapin ko yung long video para ipakita ko sa inyo na yung isa, yung Zoom, yung isa naman hindi Zoom. Sige, ipakita ko sa inyo ha. Para kita nyo talaga na hindi edited yan. Kung edited man ito, no, grabe naman kasi ginawa nating Pangulo. Ito na. Ay, tamang-tama po ang nangyari po Yan lang, rito. ha? Dahil nung naghahanda po kami para dito sa paggunita ng Araw ng Kagitingan, ay nasama po sa usapan. At ko, dapat naman, kung tayo ba ay nagbibigay ng dangal sa ating mga nasawi na mga kasama, ay kailangan ang ating pangako sa kanila at ay lagi natin sinasabi, kahit ano pang mangyari, ang inyong mga pamilya ay aalagaan natin, hindi po namin pababayaan. Sabi nila sa akin, masyado kasi mahaba ang proseso, mahaba ang komplikado, mga documentary requirements at kung ano-ano. Ay kako, hindi siguro tama yan. Dahil bakit naman mahaharang ang ating ibinibigay na tulong sa mga pamilya ng mga nasawi? Bakit mahaharang? Dahil maraming masyadong hinihingi na dokumento, maraming masyadong proseso, ang punot dulo ay nagiging matagal na. Nagiging masyadong matagal ang pagbigay ng mga benepisyo na ito. Kaya ang aming ginawa ay sabi ko, kami na, tayo na ang magbuo ng mga dokumento. Tayo na ang mag-ayos ng kanilang diba, mga pangangailangan. Kita nyo naman doon. Ay tamang-tama po. Diba mga kabibig? Po, sana maging okay lang si Pangulong Bongbong Marcos. Diba? He is sick. He need he needs some rest and doctor's attention and medication. From Cabo Verde to Mobichas. Worst president, worse than Pinoy Aquino, most corrupt. Grabe naman. Pansin nyo mga guys, kung tama yung nakikita ko, bakit kaya parang dumudugo na bungangan niya? Kaya wala naman siya, umpisang pagsalita niya, hindi naman dumugo, di ba? Ano pong, ito po, sabi nila kung kahit ano pang ginagawa lang pagtatakip ng totoong istorya, lalabas talaga na may something sa kanyang kalusugan. Ano kayang something yun mga kabibig? So, eto naman, balikan natin yung pasabog ni Ms. Maharlika. Ito yung pasabog ni Ms. Maharlika. Nasabi nila fake news daw si Maharlika. Ito na.
si Bangag ay isinugod sa hospital. So gaano katotoo na Bangag dahil sa kidney problem mo ay isinugod ka sa hospital? Kasi a few days ago, puffy yung mukha mo Parang hinahabol ka ng hininga, naghihingalo ka. Hindi naman imposible yan. Kasi nga pag nag-addict ka, any moment pwede kang ma-OVD. Katulad nung mga nakaraan, ng mga pangyayari, di ba, sa mga kaibigan nila, na allegedly yung kanilang entourage dito ay na-OVD rin. Balita, pinabulaanan ni PBBM ang ulat na siya ay dinala sa ospital at nilinaw na malusog pa rin siya nasa mabuting kalagayan. Balitang umabante mula kay Edwin Balasa. Pinasinungalingan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kumakalat na balita na isinugod siya sa ospital dahil sa isang karamdaman. Sa isang ambush interview kay Pangulong Marcos sa Office of Civil Defense sa Camp Aguinaldo kanina, sinabi nitong walang katotohanan ang kumakalat na balita at sa katunayan ay wala siyang nararamdamang sakit ngayon. Kaya naman, binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng pagbabantay ng publiko laban sa pagkalat ng fake news. Paliwanag ng Pangulo, nasa isang command conference siya kahapon at tumutok din sa mga paperwork sa Malacanang. Ako, si Edwin Balasa, abante sa balita at serbisyo. Ayun, kabibig. So, kung okay naman ang kalusugan ng ating presidente, mas mabuti. Pero yung dumudugo ang kanyang ilagid, o ngipin, ano kaya naging rason yun? Baka nakagat lang talaga mga kabibig. No? So comment down below kung ano ang yung interpretasyon. Alam naman natin, masismusa tayo, di ba? So, yun lang mga kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Sana nasa mabuting kalagayan lang ang ating Pangulo. Kasi knowing Pangulo natin siya. Siya yung nagdala ng bansa natin, di ba mga kabibig? So, sana okay lang siya mga kabibig, di ba? May mga ibang netizen na gusto na nagko-komento din na worry din kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi dito, I am very curious why BBM didn't even seem to notice that his gums were bleeding so profusely while he was speaking. How can one not taste blood in one's mouth? It's one of the strongest tastes there is at it is metallic. Diba? Sabi pa dito ng mga ibang netizen, baka di na nag-function ang mga senses ni BBM. Baka hindi na yan nararamdaman. Baka nga may sakit siya sa gilagid, bigla-bigla nadurugo, gilagid niya. Pag ganyan, kahit natutulog siya, nagdudugo din minsan ang gilagid, pero mabaho yun talaga, mahina gums na yan, yung may gingivitis. Manhid na ang gums siguro, kahit na nga konti lang madugo yung gums natin, ma-feel natin, uy, ganyan pa kaya na madami na, wala talagang, hindi na talaga nila matatago. Kusang lumalabas ang mga kababalaghan nila. Nakakaawa kasi maraming nang ibinigay ang Diyos sa kanila mag-asawa na oras panahon upang magbago. Mas lalo pang lumala, lutang na lutang sa karangyaan at power. Choices ni BBM yan, take it or leave it or leave it. Only God knows sino ang tama at mali. Ako ang natatakot sa kanya, sobrang stress na si BBM. Kawawang nakakainis kasi. Ito pa. I am more concerned about the coherence of his speech than his bleeding gums. Ay, gum bleeding is very common for addictus. Grabe naman sila. To the point that it tastes like food residue stuck between the teeth. He got used of it. What worries me more is that why people are not forcing him to undergo a drug test. Oh, kukunti lang sila dyan sa gobyerno at milyon-milyon ang mga Pilipino. We are literally governed by very few people, yet all of us do not call them out and make them liable for corruption, addiction, and incompetence. If bleeding in the mouth did happen and it was visible on camera, it should be at least warranted some kind of official health clarification. The silence makes it more suspicious or, at the very least, very odd. Okay. Ito pa. Occurrence of periodontitis, visible plaque, and gingival bleeding was significantly higher among crack users. Ay, grabe naman yung mga sinasabi ng mga tao dito. So yun lang kabibig. Do you guys think there's a possibility that if Inday gets impeached, Romualdez will be appointed as VP and then BBM will resign due to health issues? Posible mga kabibig. Posible talaga. Diba? Posibleng mangyayari yan talaga kabibig. So sana magsalita ang palasyo kung anong nangyari kay BBM para hindi naman tayo matataranta dito. Kasi presidente pa rin natin siya.
kawawa naman kung mayroong mga health concern about him. So, yun lang kabibig. Ano ang iyong reaction dito? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.